Hello mga kapatid, kapayapaan at pag-ibig ni Kristo maghari sa puso at isipan natin. Galing tayo sa Carmelites Monastery mga kapatid, at ngayon ay nakauwi na tayo, and then until 9:30 lang tayo dahil exactly 10 matutulog na tayo, no? At maraming mga nagko-comment sa ating live kay Senator Manny, no? Sana po, Father Darwin, maturuan mo ako ng Bible. Si Samuntina Rico Utakan. Na mga verses chapter, masugid niyo po akong taga-subaybay sa mga debate versus laing reliyon. Una kitang nakita katong debate ninyo ni Ramil Parba. Og dili siya makatubag sa imong mga pangutana, lihis ra sa Montina. So lagi kang mag-reco. Lagi kang manood sa ating live kapatid. At i-take down mo yung mga naintindihan mo kapatid, no? So babasahin ko yung mga ang daming nanood sa ating yung tanong natin, si Nador Manny, no? Ito, dahil sa kulang ng unawa at sariling interpretasyon sa Bible, si Birulo Bangi, no? Yan ang komentaryo nila. Pero quick live lang po tayo ngayon mga kapatid, no? Dahil bukas 4:30 po ako magmimisa dito sa ating parokya. Kanina doon tayo nagmimisa sa Carmelites. Siguro inisip niya, siguro rin sugo rin siya ng Diyos. At kinausap siya, no? Si Edison Villamor, no? Yun ang mga kalimitan na mga rason. Pinaniginipan ako katulad ni Pastor Bayhinting. Kailan ka sinugo ng Diyos, Bayhinting? No? Nung napanaginip, sa panaginip. So, paano kaya ito sinugo si Senator Manny, no? Aanhin mo yang tinayo ni Kristo, hindi naman hingpit ang turo ng mga magtuturo. Laladran ng mga bisyo, paranormal na lang. Okay, yan po ang komento ni Tyrely James Soy Rivera, no? So, kung question mo yung tatag ni Kristo, bakit hindi mo questionin yung tatag ng tao lang? Hindi kumpleto yan, kapatid, no? Gaya siguro ni Kibuloy, no? So, yan po, mga kapatid. So, si Kibuloy nagtayo din. Si Manny naging 8 division champion na. Gusto pa siya maging presidente. Gusto din siya magtayo. Hindi lang gusto, nagtayo na talaga ng iglesia. Delikado po yan na Senador Manny, kahit ano pa yung naabot natin. Dapat magpailalim tayo sa itinatag ni Kristo. Hindi natin ipailalim yung simbahan sa ating tatag lang. Maunay hakug sa dili makuntinto sa iyaha pagkadato. Si Victor Lubiano may nagsulti sa comment na to. So maraming nanood sa ating sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga kapatid, subscribe na po kayo. Parang dili masuya ang pare nimo, Sir Manny. Himuan na lang na og iglesia ni Father Darwin. Kay kini laging masinahon, manghilabot yun. So, Felix Reydohay Lungsod, hindi naman tayo nasina, kapatid na Felix, no? Sinasabi lang natin yung katotohanan. Kung nagsasabi ba tayo ng katotohanan, nainggit ba tayo? Hindi naman. Kung hindi katotohanan yung sinasabi natin, delikado tayo.
Kapatid, si Kristo nga, no, sabi ni Kristo, sabi niya, walay pulos ang reliyon, ura pug politiko, dili riyon makaluwas, nimo bisan usapan, sana, kasako imong reliyon, ngilngig, batasan, walay Diyos, muluwas nimo. Kung walang kabuluhan yung reliyon, bakit nagtatag si Kristo, di ba po? Brother Felix Redo ay lungsod. Kung wala itong kabuluhan, hindi ito kasali sa kaligtasan natin, bakit kayo nagtatag si Kristo ng iglesia? Yan po. Matalino pa ba tayo? Sabihin natin walay pulos ang reliyon. Bakit nagtatag si Kristo? Mateo Kapitulo 16, versikulo 18-19. You are Peter, and upon this rock I will build my church. Malinaw na malinaw yan. Kapatid na Felix Redo Lonsod. No? Hindi mo masasabi yun. Dahil si Kristo mismo ang nagtatag ng iglesia. So, ang punto natin, bakit pa tayo magtatag? Kahit nga ako pare na, hindi ako magtatag. Magpailalim lang ako sa tatag ni Kristo. Yan ang punto natin, Brother Felix Redo Lonsod. Para ding politiko, no? Kung may Judas Iscariote sa simbahan ni Kristo, iwan mo ba ang simbahan dahil may Judas? Manatili tayo sa simbahan dahil kay Kristo, hindi dahil kay Judas. Mabihira ka naman, kapatid na Felix Redo Lungsod, no? Pero Katoliko man na siya before Father, kulang lang sa kahibalo. Usad yun na, mga kapatid. Dahil yan sa kakulangan sa foundation natin. Kaya nga, dito sa programa natin, ay, sinasagot natin yung mga katanungan sa mga ibang sekta at sa mga kapatid natin na galing sa Katoliko. With due respect naman sa desisyon. No? Yan po ang desisyon ng bawat isa. Ang Diyos ay mag-respeto din. Pero itong sa atin ay niniwanag natin na ang tunay na simbahan ay hindi tatag ng tao, hindi tatag ng sikat, hindi tatag ng mayaman. Dapat tatag kay Kristo. Basic lang po yan kapag papiliin ka. Sino yung pipiliin mo? Tatag ng tao, tatag ni Kristo. Siyempre sa tatag ni Kristo. Di ba? Dito naman sa YouTube channel natin, ang daming nanood po sa YouTube channel natin. Ngayon, 86 yung comment. Babasahin ko lang ha. Pasensya na po kayo dahil hindi ko babasahin yung mga personal na mga ad hominem na mga komentaryo. Hindi maganda yun, no? Hindi maganda na magkomentaryo tayo ng masama sa bawat isa sa atin. Si Apolinar Tangkay, Father, hello. So, si Simply by Me, ang mamayaman ay may kailangan pa, pero ang mahihirap ay may kaya pang magbigay sa mga nangangailangan. Yan ang nangyari sa kanya. Ang mayaman gusto pang yumaman, pero ang mahirap kontento na lalo sa ang puso ay nasa Diyos. Yung iniiyakan ni Nanay Junicia sa kanya kung bakit iba na ang reliyon niya. Samantalang nung mahirap pa sila, nasa Roman Catholic sila. So umiyak pala si Nanay Junicia dahil ni Pacquiao, no? Sabi niya dito, sa paglipat ng ibang sekta. Kung may Catholic Faith Defender lang na nakapag dahil sa Jinsan, yung CFD doon walang suporta. Dito, well supported yung mga CFD dito sa ating diocese, mga kapatid. Si Ronaha Rabi. Good evening, Father. Watching from Lumboy, Apili, Balamban, Cebu City.
Cebu. God bless you. Salamat igsuon. Asensya na mo ha, kay isipon man ta, no? Tama po kayo, Father Darwin. Naniniwala po ako sa sinabi mo, dapat Katoliko lang ang reliyon ta. Wala nang iba pa. Dahil ang Roman Catholic lang ang tatag ni Kristo, wala nang iba. Nandyan po yan sa sa mga encyclopedia, mga kapatid. Gisubawan ka, Father. Gisipon. Si early 6250 for money naway mabalik siya dito ulit sa ating simbahan. So ipagdasal natin, kapatid. At kung may mga katanungan siya na walang nakasagot, mas mabuti na matanong niya sa tao o sa pari na nag-aaral patungkol sa aral ng simbahan po. Danilo Guadalupe, non-Catholic churches founded by pride. Real talk, bro, money, God bless. So, totoo po yun, no? It is because of pride, no? Isa din sa rason yan, no? Bakit hindi tayo magpailalim sa simbahan? Natatag ni Kristo. Si Buena Batuto, God bless you, Father. God bless you too. Si Rosalita Dukduk, O Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on us, poor sinners. No? Good evening, Father. O sa mga CFD, God bless you. Si Anisita Tatalangan. No? Umiyak pala si Nanay Junicia dahil sa paglipat ni Senator Manny ng ibang sekta. Dahil posible din, kung hindi ako nagkamali, si Jinky ay hindi Katoliko. Hope you will view Senator Manny, si Cecil Loyan, 49660. Hope you will view the videos of Reverend Father Darwin Gitgano. I appreciated you and salute you before. You were a devoted Marian. Totoo yun. Devoted si Senador Manny sa Rosario. Alam nyo, Senador Manny, during exorcism natin, yung mga demonyo ay natatakot talaga. Pero ngayon, wala na yung Rosario sa'yo dahil napangaralan ng ibang sekta, no? You wore the Holy Rosary, mag-sign of the cross pa siya, di ba? So the Blessed Virgin Mary protected you of your scheduled fight in the ring, or better to reflect more, Senador Manny. Yan po yung payo, no? Yan po yung payo ni Sisi Luyan, no? So huwag kayo matulog without praying the Holy Rosary, mga kapatid dahil makatulong yan na ipagdasal natin ang Pilipinas, ipagdasal natin ang buong simbahan at ibang sekta po. Yan po ang misyon natin. Yung dasal natin ay hindi lang sa sarili natin baka iisipin natin na yung dasal natin ay para sa atin lang. Para sa lahat po. Pati na sa mga taong galit sa atin. Isali na natin, no? Sa sobrang dami ng pera, hindi na alam ang gagawin. I'm from Antipolo. Si Fernalin Nazario. So, Amando Dagisunun. Good evening, Father. Watching from Iligan City. Si Jim Bernal. Hello, Father Darwin. Good evening. Watching from Jinsan. Wait, may tapaga Jinsan pala nanood sa atin. Si Jim P31 Nayabag. Ay, hindi maganda ito, mga kapatid. So, sorry po. Hindi ko babasahin yung mga negative na comment, Normal lang sa mga walay
nagtukod og sulpot na sekta, wait lang tayo if maristro na sa sect. Normal lang sa wala. Jonathan Florentino, no? So yan po, mag-ingat po tayo ha sa mga simbahan na tatag lang ng tao. Ako kung ang simbahang Katoliko ito ha, kung hindi pa ito tatag ni Kristo, matagal na po akong lumipat, no? Tignan ta, kahit pari ako, kahit pari ako willing ako na lilipat. Example, kung itong tatag ni Senator Manny, kung ito ang totoo, lilipat talaga ako sa kanya. Promise ko yan sa inyo. Kung totoo. Kung tunay. No? Ito lang ang challenge ko sa mga pastor. Kung yung simbahan ninyo, Pastor Archie, kung yung simbahan mo ang tunay, no? Lilipat talaga ako sa inyo. No? Kung ang Iglesia ni Cristo ang tunay na simbahan, lilipat talaga ako. Walang alinglangan yan, no? Kung ang saksi ni Jehovah, kung ang saksi ni Jehovah tinukod o tinayo ni Kristo, matagal na ako. Kung ang Lutheran Church, ang tunay na iglesia, matagal na ako naging Lutheran. Ang Calvinism, kung ito'y tatag ni Kristo, tatag lang ito ni John Calvin sa taong 1536. Kung ang Anglican, ito ay tatag ni Kristo, matagal na ako naging Anglican. Pero tatag lang ito ni King Henry VIII, 1535. Kung ang Methodist, mga kapatid, kung ito ang tatag ni Kristo, matagal na ako na naging Methodista. Pero tatag lang ito ni John Wesley, ni Kristo. Paano yan? 1739. Kung ang Pentecostalism, mga kapatid, tatag pa ito ni Kristo, matagal na membro si Father Darwin sa Pentecostal. Pero tatag lang ito ni Charles Parham, na popularized by William Seymour, 1901 to 1906. Kung mga Seventh-day Adventist Church, tatag pa ito ni Kristo, matagal na naging Seventh-day Adventist si Father Darwin. Pero tatag lang ito ni Ellen G. White, 1863. Kung ang Iglesia ni Kristo, tatag pa ito ni Kristo, matagal na. Matagal nang lumipat si Father Darwin sa Iglesia ni Kristo. Pero nagtatag lang ito ni Felix Manalo Saksi ni Jehovah. Kung ang saksi ni Jehovah, tatag lang tatag ni Kristo, matagal na ako naging saksi ni Jehovah. Pero mga kapatid, hindi ito ma-deny. Catholic Contrast for Clarity, founder, Jesus Christ, founded 33 AD. Foundation, Apostles, with Peter as a visible head. Saint Irenaeus, it is a matter of necessity that every church should agree with this church, Rome, on account to its preeminent authority. So, yan po mga kapatid, ang sinasabi ni Saint Irenaeus, no? So, yan po, no? Ang advice natin sa ating mahal na senador. Kung yan ang simbahan mo, tatag ni Kristo yan, matagal na akong maging membro. Pero tatag lang yan ng tao. No? So, kaya nga nanatili ako ngayon sa Iglesia Katolika po.
Father, tanong ko lang, mula nung nagka-attend ako ng, saan bago, dumating bagong Tino, bagyong Tino, nakapakinggan ko ang tungkol sa mga habak na bawal yung tinanggal ko agad sa katawan ko, tapos gawin nito. Saan ibaon ba? Pwede ibaon mo sa lupa, kapatid. And then, mangumpisal ka, and then, yung prayer of renouncement, pinopost ko na po this week or last week po. Tingnan nyo po yun. So, yun lang po mga kapatid ha. At mag-pray na ako ng rosary. Sasali ko po kayo. Salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay at pagsuporta sa ating programa. Fight Team Maria, Tatak FD with a humble heart in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day delivered, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, alam nyo mga kapatid, lilipat lang si Father Darwin sa simbahan mo, isa lang kondisyon, kapag tatag ni Kristo. No? Lilipat ako agad, walang second thought, walang dalawang isip mga kapatid. So, yan po, Fight Team Maria, Tatak FD with a humble heart. Yan.